Ayan, nag-record na ba siya? So, welcome everyone. Welcome. Switch natin tong ating speaker to Real Okay. Welcome, Miss Rowena, Miss Mildred, Sir Allen, JB, brother, magandang gabi. Killing in the name, yes, Sir Rod. Rock and roll din ba kayo, Sir Rod? Ayan. So, hope you like my type of songs. Medyo rock and roll lang tayo. So, pagpasensya nyo na yung aking music. Music. All right. Magandang gabi, Sir Jeffrey, Miss Leslie, Sir Chris. Ayan. So, let me know guys in the chat. By the way, let me just quickly recording na ba tayo pala? Yan, recording na tayo. So, ano nga ba yung matututunan nyo dito guys sa 5-day Facebook Ads Challenge? I'd like to share my mahiwagang Canva dito sa ating Zoom. Ayan. So welcome everyone dito sa day 1 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And ano nga ba yung matututunan nyo in the next 5 days guys? So by the way, before I proceed, my name is Clarence. No? Later, hindi naman importante yung pangalan ko sino ko, but let's just proceed on the lessons. No? Ito naman yung pinuntan nyo dito, di ba? So more on what you will learn in this session. So day 1, business setting overview. No, ano nga ba yung pagkakaiba ng Meta Business Suite, ng Ads Manager, ano nga ba yung business portfolio, pagkakaiba ng Boost Post sa Ads Manager. Yon. So yun pag-uusapan natin on day 1. Bakit kailangan yung i-separate yung inyong personal ad account versus doon sa inyong ad account inside the business portfolio. For some of you here, maaaring napanood na yung mga recordings ng previous lessons. Just, go with the flow. You can ask questions later after ng ating sessions. But for those na hindi pa napapanood yung mga recordings, this is the first time na mag-join sila sa live training, then this is your chance to learn the lesson, guys. No? So empty your cup muna. No? Probably you know something about the mga i-discuss ko dito, but it's all about new knowledge, no? I-filter, wag niyo munang I know for a fact na may mga naka-join sa inyo na medyo advanced lessons na yung alam or advanced na yung alam, and then for some of you here medyo beginner to intermediate pa lang ang nalalaman. Yan. So anong tawag dito? Embrace nyo lang guys yung lahat ng information na makukuha nyo in the next 5 days. Alright, day 2, basically understanding the campaign objectives or the different campaign objectives sa Ads Manager and how the Facebook auction works. Paano ba gumagana si Meta? Paano ba kayo charge ni Meta in terms of your budget? No? And day 3, the different campaign setup. No? I'll be creating an ad from scratch using the Ads Manager on day 3. Day 4 naman, understanding the Facebook ads metrics. Ano ba yung mga metrics na kailangan mong matutunan or malaman whenever you read the data kay Meta, no? Doon sa mismong Ads Manager, kailan mo siya papatayin, kailan mo siya i-increase yung budget mo. And lastly, day 5, the ultimate Facebook ads calculator. Paano mo kukumpitin yung inyong revenue versus dun sa ad spent mo? Kumusta ba? Excuse me. Kumusta ba? Kumikita ka ba sa Facebook ads mo or you're losing money? No? So, pag-uusapan natin yung Facebook ads calculator on day 5. Hindi pa rin gumagaling tong ubo ko, but I think this is an allergy na. No? So, bear with me on this one. So, yeah. Yan yung matututunan nyo in the next 5 days. And I would like you guys to have a access doon sa aking Facebook group, no?
If you guys wala pa kayo dito sa Facebook group Digital Homie Academy, I'm inviting you guys to join my Facebook group. Just search Digital Homie Academy, or you can join dito sa link na ibibigay ko sa chat, no? Pasok lang kayo guys doon sa link, and yung mga hindi pa nakaka-join sa Facebook group, I'll be accepting your requests, no? So nandito ako naka-standby, and ayan, si Luna, Nathaniel, nandito na, nag-approve ko na kayo, no? Approve. Yung mga hindi pa nakapasok, ayan. Sige, pasok lang kayo guys. Later on, kung hindi ko kayo na-approve pa, yung staff ko naman mag-a-approve naman yan. Pag nakita yung yung request niyo to join the Facebook group. All right? So basically, meron din po tayong Facebook GC. Yung automatically kapag member ka na nung Facebook group, you'll also have the chance to join the group chat, no? You can send messages there, ask questions, and yeah, hopefully makatulong din sa inyo. Obviously, I'm not be around every time na anong tawag dito, ask kayo ng questions. But if you want to become part of the inner circle ng Digital Homie, Digital Scientist course, then yun po talaga yung VIP assistance yun. Kumbaga, doon I'll get to answer your questions anong tawag dito, almost instantly. All right. Welcome, Sir Ed. Magandang gabi. Ayan. Sir Jeffrey and Miss Rowena. So, I'd like to know everyone, type number 1, kilalanin muna natin kung sino yung mga nandito sa Zoom. Sino dito guys yung mga business owners? Type number 1 in the chat. Number 1. Ayan, si Sir Allen, si Miss Joanna. Meron pa ba? Business owners. Yan, si Miss Rowena, si Miss Rica. Alright. So, madami-dami rin. How about, sino naman dito sa inyo yung mga aspiring media buyers? No, aspiring media buyers, type 2 in the chat. Aspiring media buyers or aspiring meta ad specialists. Si Jeffrey, Nathaniel, Mildred, si Queen. Ayan. Wala ako guys ng tubig at ako'y... Okay. So, sino naman dito guys yung mga nasa service industry, service-based ang kanilang type of income na pinagkukuhanan? Type number 3 in the chat, service-based, nasa service industry, business owner, image consulting, ayan. Sino pa? Sino pa? Type number 3? Wala na? Ayan, so at least mix tayo ng business owners and real estate and insurance. Yun, dalawa si Dats. Okay, sinakop na ni Dats yung real estate. Magandang combination yan actually. Real estate and insurance. Yan, si Sir JR, magandang gabi. O yan, kung papapasok mo lang yata. So anyway, among you na nag-type ng number 1, number 2, number 3, sino dito yung totoo? Yung hindi alam ang pagkakaiba ng Meta Business Suite at ng Ads Manager. No, yung alam lang nila is Boost Post. Nakita lang nila yung kulay blue na button doon sa mobile, nag-boost post sila. And yun na yung ginamit nila as ads. Type number 0. Type 0 in the chat kung sino lang yung alam is Boost Post. Type 0 yan, si JR, si Allen, si Leslie. Ayan. For sure si Leslie naka-iPad. Kasi iPad yung nakalagay. Ayan. So, among you na nag-type ng 0, sino dito ang naka-laptop or desktop or PC? Type me in the chat. Yung ayan, si Sir JR, yan, unahan
Naunahan ka, Sir Nathaniel ni Sir JR. So, ganito, tingnan natin kung meron ka na bang business portfolio, Sir JR, no? Probably, kapag iPad kasi or cellphone, hindi tayo makakagawa, mahirapan tayo. Kailangan laptop or PC para mas magkaroon tayo ng magandang navigation. So Sir JR, you can share your screen and I can also unmute you para kung sakaling meron kang ah, questions, yan, pwede kang magsalita. Sige sir, you can share your screen. Kagigising lang po, open muna desktop. Ayan, hindi, ganito. Para hindi ano yung oras natin. Si Sir Nathaniel, yung sumunod na nag-ano. Make sure lang naka-laptop or PC. Go ahead, Sir Nathaniel. You can share your screen. And then if wala ka pang business portfolio, we can create. Alright. Mukhang meron ka naman na, pero sige, can you give me a remote control access? Si pangalan nito, Nathaniel. Nathaniel. Okay. I-unmute kita. Ayan. So, huwag niyo munang gagalawin. I'll be navigating your screen. And then, business settings. Palagay po, sir, ng two-factor authentication. Kasi, okay. Wait na po. Ayan. Confirm, ayan. So, mukhang meron ka ng business portfolio o baka nalito ka lang kung baka ang inano mo lang is ang treatment mo dito is page. Hindi po siya page, no? This is your business portfolio. And this is your personal ad account yung nasa baba. Yung Nathaniel na pangalan mo sa baba, this is your personal ad account. Kapag ginamit, pag nag-boost post po kayo, automatically, ito yung ginagamit po ninyo. Yung personal ad account. No, automatically, yan po yung ginagamit ninyo. And yung nasa taas po, is yung business portfolio po ninyo. Now, let me try to create a new business portfolio for the sake of this demonstration. For those of you na wala pang business portfolio, all you need to do is to go to facebook.com/create. No? Pag wala pa kayong business portfolio, yun yung pupuntahan ninyo na domain. Ngayon, usually napupunta kayo dito sa Meta Business Suite, pero i-navigate nyo lang all tools. Tapos punta lang kayo ng Ads Manager. Tapos ayan, dediretso kayo dito sa ad account po ninyo. And then eto, kiklik nyo lang tong gear icon, kung tawagin ko ito, gear icon, kasi mukha siyang gear or mukha siyang gulong. And then i-click nyo yung business settings, mapupunta na kayo ng business portfolio. Kung wala pa kayong business portfolio, you can go directly dito sa drop down and then create a business portfolio. And then try natin gumawa Muscle Mastery number 2. Yan, number 2. Yan. Tapos, before ka maglagay ng email dito, kailangan nabuksan nyo na muna yung email address ninyo dito sa kabilang tab. No, is this the same email na gagamitin mo, Sir Nathaniel, dun sa business portfolio? Yes po. Okay. So, click muna natin itong Gmail. Wait na po. Click Yung mo Zoom na, kasi. sir. May nakaharang yata kaya hindi ko siya maklik. Click mo yung Gmail, yan. Tapos, 1 second. Ngayon, tingnan natin. And nasin14@gmail.com. So, sige, palagay po ng first name nyo dito, last name, tapos yung email address na gagamitin nyo. Yan.
There you go. And then click nyo po yung create. And click mo yung skip. And skip mo na. Confirm. And then, i-check mo yung email address mo sa kabilang tab kung pumasok yung notification ng Meta. Kasi kailangan mo yan. I-confirm yung email mo. Punta ka ng social tab. Social po. Yes. Yan, social tab. And then, click mo yung confirm your business email. Confirm now. And there you go. So, ibig sabihin guys, nakapag-create tayo ng another business portfolio, pangatlong business portfolio basically. Kasi itong unang business portfolio niya, yung nasa baba, yung Nathaniel Rosmet, Muscle Mastery, tsaka yung Muscle Mastery number 2, yun yung ginawa ko ngayon. Kagagawa ko lang. And then yung nasa bottom, yan yung personal ad account mo. Yan yung hindi nyo dapat gagamitin whenever you run ads kasi kapag nag-boost post ka, automatically, yan yung ginagamit mo. Explain ko mamaya kung bakit. Dahil, you have to protect your personal ad account at all times. Later on, i-explain ko why. Ngayon, I believe itong Muscle Mastery, na-claim mo na yung Facebook page dito. I'll be checking this one para ito na lang yung gawin nating demo. Or ito na mismo tayo mag-navigate kasi nakagawa naman na tayo ng business portfolio, di ba? So, Yes. click natin ito, tapos remove ko yung iba. Okay. So, dito. Okay. So, itong Muscle Mastery na to, check natin, na-claim na siguro yung page. Ito, na-claim mo na yung page. So, dito na lang ako papasok. For those of you guys na aspiring media buyers, there are 3 ways on how you can be able to gain access doon sa client na business portfolio po ninyo. For a client, ikaw yung client, tapos you want someone to run your ads in behalf of your business, this is how you guys can do it. No? Kasi maraming nalilito dito in terms of giving access doon sa mga freelancers na magrarun ng ads in behalf of your business. So there are 3 ways. Number 1, ito yung pinaka-simple, yung via people, no? Kasi all you need to do is to put my email address. So basically, let's pretend that Sir Nathaniel is my client. No, and I am the media buyer who wants to access his business portfolio. Okay? This is the first way of getting access via email address. All my client needs to do is to invite people and ilalagay niya lang yung aking anong tawag dito, yung aking email address. Okay, virtual5solutions@gmail.com. Ito po kasi yung email ng agency ko. And then, click next. And then, there are 2 access or may anong tawag dito, options na pwede mong ibigay. Yung basic access or yung partial access and a full control. Ngayon, if you don't know the person, first time yung ma-meet yung person, yung tao na mag-manage ng ad account and you haven't established trust yet, I prefer na mag-partial access muna kayo. Basic muna yung ibigay po ninyo. Pero kung alba, kilala nyo naman yung tao, may establish nyo na yung trust, you can select everything. For the sake of this demo, I'm gonna be selecting everything. I'm sure naman, hindi naman ako tatakbo, Sir Nathaniel. So, I put full control or everything. So, I'm gonna click next. And then, isa-select mo kung anong page yung bibigay mong access. And then, scroll down, select everything or partial access. So, meron kang dalawang, ito, leads dito, dapat na yan. So, may dalawang option ka din kung bibigyan mo ng full access dun sa page mo or partial access lang. And then select and invite. And then click nyo muna yung verify account. Magsisend po si Meta ng 2-factor authentication. Click nyo po sir yung verify account.
Tapos lagyan niyo po kung saan niyo papadala yung sa text, via text po ba or via email. So kung available naman yung number na yan, then you can send a text dun sa number mo. Yan. Yan. Tapos wait nyo na lang yung yung two-factor authentication na pumasok. Okay? Wala pa. Ayun. Okay. 19. Submit. Yan. Click mo yung done. And then I'll check my anong tawag dito, may email kung meron na siyang pumasok na invite. Okay, na-traffic lang siguro sa EDSA. Okay, let me just quickly refresh my screen. Ito na, pumasok na. Invitation. Guys, kung naka-Gmail kayo, sa ano nyo po makikita yan? Sa social tab. No? Kung naka-Yahoo kayo, ako na mismo nakikiusap, parang awa nyo na, gawa kayo ng Gmail account. Mapaghahalata po yung edad po ninyo pag naka-Yahoo pa kayo. No? Para malamang sa malamang, magkaedad po tayo pagka naka-Yahoo pa kayo. So, ayan. Kasi the reason why I want you guys to use Gmail account, it's because mahihirapan kayo mag-integrate ng mga bagay-bagay, ng mga tools kapag later on po kayo, mag-i-integrate po kayo kay Meta and doon po sa mga tools na bibilhin po ninyo. Kaya kailangan po naka-Gmail account kayo kasi very user-friendly po yung Gmail. And pag sa Yahoo po kasi medyo obsolete na po yung yung kanyang interface. So ang hirap i-navigate actually. Na-try ko na yun kasi nagkaroon ako ng client before na Yahoo pa yung gamit niya. So talagang umikot-ikot kami ng mga 3 oras hanggang hindi namin ma-solve yung kanyang problema dahil Yahoo yung gamit niya. So let me hindi pa pumasok na yung two-factor authentication. Lakas ng ulan dito guys, ang lakas ng kulog. Hopefully hindi niyo naririnig. Ayan, umuulan din ba dyan? Dito lakas ng ulan eh. Kumukulog-kulog. Ayan, so I think I'm able to ayan. Kaya lang, hindi pa ayaw. Ba't ayaw? Verify account. Ba't ayaw? Send email. Stop sharing ko muna si Sir Daniel. Kulog pa lang. Okay, I'm gonna share my screen. And dito nyo po makikita yan. Meron kayong makikita two-factor authentication. Nandito siya. Ayan. Sa social tab nyo po yun makikita. Usually dito po siya. Tatlo yan primary, promotions, tsaka social. Yan. Sa social tab nyo po yun makikita. Okay, and then I'm gonna paste the confirmation code dito. And yun, done. So pasok na siya. Ngayon, that's the first way of doing getting access to your client's business portfolio. Ngayon, the second one would be via ad account. Sige, share nyo po ulit yung screen nyo, Sir Nathaniel. Wait lang po. Sige Share. lang. Ayan po. Okay, and I'm gonna request remote control access. Approve nyo lang po yan. Yan. Ngayon, ang next one would be here sa ad accounts. So, ibig sabihin, kung itong ad account lang yung ibibigay nyong access, pwede rin naman. No, kasi by yung ginawa natin kanina,
nakapasok ako sa buong portfolio ni Sir Nathaniel. Ngayon, kumbaga, this time, kumbaga, ang ibibigay lang ni Sir Nathaniel is yung add account access lang. Pwede yon. Ibig sabihin, specific asset lang ang ibibigay niya sa akin. So, kopyahin niyo po itong add account ID, yung 843 na yan, 865 yung dulo, tapos isend mo dito sir sa chat. Copy mo yan and then send mo sa chat. Yan. Stop sharing ko yung para makita mo kung saan mo send. Dito sa mismong chat natin. There you go. So, ang gagawin ko po dyan is pupunta ako dun sa business portfolio ko, no? As if ako yung 'di ba? Ako yung agency that will take over doon sa ang tawag dito doon sa ad account po um, ni Sir Nathaniel. Okay? So, ang gagawin ko ngayon is pupunta ako dito sa business settings. Mag-share lang ako ng screen ulit. Okay, pupunta ako ng business settings. Ito na po yung business portfolio ko. Okay? Virtual 5 solutions na po siya. Tapos i-add ko siya dito sa add account ID ko. Add account na section. So, ang gagawin ko lang is pupunta ako dito sa add and then
Guys, sorry. Hello. Can you guys hear me? Check, check. Kumulog. Kumulog ng malakas, nawala yung ano ko, nag-fluctuate yung kuryente. Nawala sandali yung electricity. Pasensya na. Okay. I think we're back. Nakakatawa yun, pero sige, sige. Just give me a couple of minutes, guys. Just less than a minute. I'm gonna send again the link for those na cut off. Wait lang. Sendan ko sila ulit ng link. Yung mga lumabas na ng Zoom. Uh, yeah, apologies. Nag-fluctuate. Tagalogin ko na. You can join again. Okay, let me just send this email. Yung mga nawala kanina, I believe mga ilan lang naman sila na nawala. But anyway, I'll be sending it again. Ayan, buti nandiyan ka Sir Ed, no? Na-advise mo naman sila. I'll send it here. All right, so pagpasensya nyo na yung nangyari, hindi natin control, no? Katulad nung VAT na 12% ni government, sa mga hindi natin control, yung algorithm pabago-bago, hindi natin control, doon tayo sa may control tayo. Okay ba yun? Nasaan tayo? Nandoon ako sa part wherein I'm getting access, no? Hang on lang, 1 second. So, ayan. Pasuyo nga po ulit, Sir Nathaniel, nung ad account po ninyo. Nandiyan ka pa ba? Sir Nathaniel, ito. Pasuyo po nung asan na yung ad account ID? Ito pala, nandito pa. Okay, so continuous naman pala yung natin. Nawala. Yes, sabi ni Don, nawala, na-log out. Nagpanic sila tuloy. Okay. Mabuhay. Sige, sige. Share ko lang yung screen ko. Okay. Then, you guys can check here. Di ba, business portfolio ko na to, I'll click add, and then I'm gonna click add an existing account, request access to an ad account in another business portfolio, and then I'm gonna paste here, and then click next. And then I'm gonna either select partial access or full control. I'm just gonna select full control this time and confirm. Two-factor authentication required, okay. I think two-factor authentication, please refresh this page to authenticate. Okay. Kasi nga pala to kanina, nag-blackout, di ba? So I'm gonna refresh it again. Try natin makapasok ulit. Next. To continue working your account, please refresh this page to authenticate or navigate to the business settings page. Try ka muna. Ni-restore pages ko kasi eh. So I think hindi na-allow ni Meta dahil nag-blackout tayo kanina. So I'm gonna try to access again yung muscle, pangalan.
Anong pangalan ng ad account mo? Anong business portfolio mo, sir? Ano? Um, Sir Nathaniel? Muscle Mastery. Okay. Mastery. Kailangan ko siguro mag-log out. Ayaw, ano eh. Teka ha. Kailangan ko mag-log out dito. Medyo mahigpit ang security ng Meta pagka mga ganito eh. Especially kung ano. Ito na, nakita ko na. Ayan. So, nag two-factor authentication ulit pala siya. 63. There you go. Okay, I'm gonna switch to. Okay, good. So, I'm all here, I'm all in. Share ko ulit yung screen ko, and then hopefully maggumana na siya. So, add, and then request access. Next. Full control, confirm. There you go. And then click done. So, andito na siya, yung ad account ni Sir Nathaniel, nakapasok na sa business portfolio ko. Ngayon, doon sa part ni Sir Nathaniel, share nyo yung screen nyo, sir, para makita nyo kung ano yung tsura niyan. Dito siya papasok sa requests. Pahingi ako ng remote control access. Approve nyo lang. Dito yan papasok normally sa requests. Okay, dito nyo siya makikita. Pero since nakapasok na ako dun sa business portfolio nyo, kaya hindi na po siya pumasok dito. Okay, ibig sabihin, hindi nyo na nakita. Okay, dahil nakapasok na ako sa buong business portfolio. And pangatlo, makikita nyo yan dito sa partners. No? Ayan o. Ito na yung business portfolio ko. I'm running ads on your behalf. So, i-remove muna natin to for the sake of this demonstration. And then, yung pangalawang access, yung pangatlong access would be via Business Manager ID. No, ayun po yung gagamitin nating way of getting access. So, try natin i-remove ito. Remove. Paki-click mo nga yung remove, sir, sa taas, yung top right. Click mo yung remove para ma-remove yung account. Ayan. And then, click mo yung remove dyan. Yan. Okay, so right now, ito yung pangatlo, no? This time naman, ibibigay ko lang yung business manager ID ko kay Sir Nathaniel. Yung kanina, di ba, binigay niyo yung ad account. This time naman, ibibigay ko yung business manager ID ko. So ito po yung business manager ID ko, Sir Nathaniel. I-send ko dito sa chat. Ayan. So copy nyo lang yung business manager ID and then i-click nyo po yung partner to assign assets to. Yan. Click mo yung add, tapos paste mo dyan yung ano ko. Hindi, sa'yo yata yan, 065. 626 yung akin, 6943 yung business manager ID ko. Balik ka dun sa chat box. 6943 yung dulo. So, i-stop sharing muna kita para makita mo. No? Stop sharing. Ayan. Puntahan mo yung chat, nandoon yung business manager ID ko. Copy mo yon. And then, you can share your screen para makita nila kung paano mo nilagay. Pag na-copy mo na yung business manager ID. Yan, 6943. Tapos click mo yung next. And bigyan mo ko ng access sa Muscle Mastery. And then scroll down ka. And then everything. Yan. Save changes. There you go. So, saan ko nakita yung business manager ID ko? Meron kayong kanya-kanyang
business manager ID. So bigyan mo ulit ako ng remote control access, Sir Nathaniel. Approve mo lang. Yan. Click mo yung done. Okay. Bawat assets po kasi ninyo, meron kanya-kanyang ID yan. Okay? Yung pages po ninyo, kamukha nitong page na to, may specific ID siya. Okay? Dito naman sa ad account, meron siyang specific ID. Okay? Magkakaiba yan. Tapos, doon naman sa business manager, yung binigay ko kay Sir Nathaniel, dito galing yon. Okay? Meron akong sariling ID. Ito yung business manager ID ni Sir Nathaniel. And then yung business manager ID ko, binigay ko sa kanya para mailagay niya dito sa partners. Yun yung pangatlong way of getting access. Now, para magkaroon kayo ng mas konkretong overview, assign ko muna yung sarili ko dito kasi hindi ko pa na-assign eh. So kasi yung nakapangalan, ang pangalan lang dito, si Sir Nathaniel pa lang, wala pa ako dito. So I'm gonna give myself permission to gain control ng ad account. Okay? There you go. So, paano ba siya, kumbaga yung mga nalilito, anong nangyari? Anong nangyari dun sa ginawa natin? Anong tawag dito? Para magkaroon kayo ng idea, I'm gonna share back my screen. Okay? And then, di ba nandito ako ngayon sa business portfolio ko? Imagine niyo yung business portfolio ninyo as, anong tawag dito? Subdivision. No, sa loob ng subdivision, merong mga bahay, di ba? So, ganito itsura niyan. Ito yung pinaka main office mo. And lahat ng mga nandito, bago ka makapasok, kailangan mo ng permiso. Kailangan mo ng permission doon sa nagmamay-ari ng subdivision. No? Parang ganito lang yan eh. Imagine niyo sa subdivision mayroong townhouses, di ba? Tapos yung townhouses na yun magkakadikit na bahay. Parang ganito. Okay? Yung magkakadikit na bahay na yan, ito yon yung pages, ad account, yan yung mga bahay mo. Nandito rin yung Instagram. Pwede ka maglagay ng i-claim yung Instagram sa loob ng business portfolio mo. Yung WhatsApp na nandito din. Yung Pixel, kapag meron na kayong website, dito mo siya ipapasok. And so on and so forth. Tapos ito yung business info, ito yung business manager ID ko na binigay kanina. So may sarili akong business manager ID. Okay? Now, ibig pong sabihin, ito kamukha nito yung pages ni Sir, anong tawag dito? Sir Nathaniel, meron na akong access even if hindi ako pumunta dun sa mismong page niya. Okay, nagkaroon ako ng access, pwede ko na i-assign yung sarili ko, assign people. And kung meron akong team na magma-manage din ng page, pwede kong i-assign yung mga tao na yon. Okay? Even if hindi ako nakakuha ng buong access doon sa mismong page niya. Ngayon, ano ba ang pagkakaiba ng business portfolio at saka ng Meta Business Suite? So pupunta ako ngayon doon sa page mismo ni Sir Nathaniel. Lipat ko lang, wait lang. Eto na siya. So, share ko yung screen ko ulit. Okay? Anong pagkakaiba nitong Meta Business Suite dun sa Ads Manager? So, itong pag-click mo yung Meta Business Suite dito, okay, sa gilid. Okay, dito ko mapupunta, di ba? Ito na yung mismong page mo. Dito mo makikita yung mga nagme-message sa page mo, yung inbox, no, yung mga nag-inquire dito, click mo yung inbox. And then madalas ginagamit ito guys ng mga social media managers kasi dito ka pwedeng mag-schedule ng post mo. So pag pumunta ka ng planner, tapos puntahan natin yung month. So kamukha nito, blanco. So pwede ka mag-schedule ng post mo dito. Halimbawa, ano ba ngayon? Sa A, sabi ni Meta, recommended alas 2 ka mag-post ng content sa page mo. Okay, sa A12, sabi niya alas 12 ka mag-post. So based doon sa most engaging times or most
active times ng mga users. So that's for month of May. So madalas ito yung gamit ng Meta Business Suite. Ngayon, ang gamit ng ad account inside your business portfolio, ito po siya, ganito po yung gamit po nun. Kasi mas ano po ito, mas anong tawag dito, mas madali po siyang gamitin dahil lahat ng kakailanganin mo nasa loob na po siya ng business portfolio. Ngayon, share ko yung whiteboard ko. Huwag niyo po munang dodrawingin na ako muna yung magdo-drawing dito. Whiteboards, post only. Ayan. So, paano ba nangyari yung ano ba itsura nun? Kung titingnan mo sa bird's eye view, ganito po yung itsura niya. Kunyari ito yung Facebook profile ni Sir Nathaniel, no? Si Sir Nathaniel ito, pasensya mo na yung drawing ko, Sir Nathaniel, no? Ayan, nakangiti ka naman. Okay, so pag nag-boost po kasi kayo ng post, normally ang ginagamit mo dito yung personal ad account mo. Okay, ito yung personal ad account, 'di ba pinakita ko sa inyo kanina? Personal ad account mo 'to, and we have to protect this one. Isa sa left, isa sa right. Ano 'to, networking? So, eto ganyan guys 'no. Oo nga 'no, parang networking ang dating, eh. So, ito yung ano mo, yung personal ad account mo. Then, kailangan maprotektahan mo 'to. Kasi 'pag ito na disabled, hindi ka na makakapag-create ng business portfolio. Ngayon, um, yung ginawa natin kaninang business portfolio, nasa baba yun nung personal ad account mo. 'Di ba, yung 'pag gano'n siya. Yung ginawa natin, nandito siya, business portfolio mo 'yan, BM number 1. Okay, BM number 1. And doon sa Business Manager 1 na yun, nag-create tayo ng, guys, huwag niyo munang dodrawingan, ako muna magdo-drawing. Mag-create tayo ng ad account, 'di ba? Or meron tayong ad account na isa doon. Yun, makakapag-create ka ng multiple ad accounts under one business portfolio. Ngayon, dahil nung napansin nyo kanina, meron na siyang dalawang business portfolio, di ba? So, ang mangyayari nung ganito itsura niya. So, meron business portfolio dito, another business portfolio dito. So, ito na yung BM2 niya, ito na yung BM3, di ba? Tapos, sa bawat business manager portfolio, pwede ka mag-create ng multiple ad accounts. Now, multiple ad accounts yan for as long as na ad compliant ka kay Meta. Bakit kailangan nakahiwalay yung ad account doon sa personal ad account mo? Kasi, again, pag na-restrict ito, mahihirapan ka na mag-create itong mga business portfolio na ito. And ang kagandahan dito, kapag may business portfolio ka, kapag may multiple businesses ka, so ideally, one ad account, one Facebook page. Okay, one FB page. Okay, and then kung halimbawa itong unang ad account mo na 'to is, nagbebenta ka ng gulong, no, mga tires. Ito naman meron kang, pet service, 'yan. So preferably magkakahiwalay na, ad account per Facebook page po ninyo. Kung marami kayong businesses, sana all, dapat magkakahiwalay sila ng Facebook pages. Gano'n po yung itsura niya. Okay? So, maliwanag na po sa inyo na itong business portfolio ay hindi dapat, yung personal ad account nyo, hindi nyo dapat ginagamit pag nag-a-ads po kayo. Kasi pang boost post lang po ito, eh. Okay? Madalas po pag personal account, ginagamit nyo po siya kapag nagbo-boost post at hindi nyo po na-maximize yung inyong ads when you boost a post. Okay? I'm gonna check, Sir Nathaniel, kung meron ka ng, anong tawag dito? Payment method. Share mo ulit yung screen mo. Kung nalagyan na ng payment method yon, pahingi ako ng remote control access. Dalhin ko kayo doon kung paano kayo maglalagay ng payment. So pag nandito kayo sa ad account po ninyo, 'di ba? Pupunta kayo dito sa inverted triangle. Inverted triangle. Click niyo po 'tong sir, yung sa top right.
Di ba merong open in ads menu, tapos parang may triangle na maliit doon na pababa. I-click nyo po yun, yung inverted triangle na yun. Yan, tapos view payment methods. Yan, mapupunta na kayo doon sa anong tawag dito, doon sa payment method po ninyo. So lalagyan nyo ng funds, wala lang kayong funds sa Sir Nathaniel. So kailangan nyo lagyan ng funds yung kahit 100. So pwedeng add funds, and then magkano yung gusto nyong ilagay, sir? 100? Pwede naman. Tapos GCash, yan. Kung gusto niyo ng GCash. Okay? May laman ba yung GCash po ninyo? So pakita natin kung paano maglagay ng funds. Okay? Ayan. So, tapos merong lalabas na QR code. Yun po yung babarilin po ninyo para pumasok po yung amount. Okay? Okay, tapos barilin nyo po yan. Scan nyo po yung QR code. Yan. Yan. Okay? And then back to GCash. Okay? So, ganun lang po siya, no? Meron ka ng business portfolio at meron ka na ring ad account inside your business portfolio. So, ayan. Question dito ni yung fund ba pwedeng i-transfer sa ibang business portfolio? Hindi po, it stays there dun sa business portfolio na ginawan po ninyo. So might as well kung i-consume na lang yung fund na yon doon sa business portfolio po na yon. Kasi nandoon lang po siya. Gagamitin niyo na lang, no? Paano, sir, pag unlink ng dataset nakalagay, ayaw mag-connect ng business portfolio sa page? What do you mean, Sir Vincent? Naka-ano ko ba ngayon? Naka-PC ka ba ngayon, laptop? Pwede mong share yung screen mo. Let's see kung ano yung dyan. Share mo yung screen mo, Sir Vincent. Sige lang. May ibang questions pa habang inaantay natin si Sir Vincent. Pwede i-delete yung business portfolio? Pwede, but I do not recommend, Miss Dats. Ang gawin nyo lang po is rename nyo lang po yung business portfolio. Pwede nyo naman pong i-rename yun eh. So kasi magagamit nyo yun in the future. No, kapag halimbawa hindi nyo muna gagamitin yung business portfolio, punta lang kayo dito sa sa business info, tapos punta lang kayo dito sa edit, click nyo lang yung edit. Tapos kung gusto niyo i-rename, sasabihin niyo lang dito, halimbawa, do not use business portfolio. Business portfolio. Yan. Lagyan nyo lang, tapos save. Ngayon, later on, kung halimbawa gagamitin nyo na itong business portfolio na to, i-rename nyo na lang ulit kung parang saan yung na yun, business portfolio. Pwede nyo namang i-delete, ito lang yun, permanently delete business. Pwede naman yun. Kaya lang, ba't mo i-delete? Kailangan mo yun eh. Sooner or later, makakailangan ka ng, let's say, na-restrict yung isang business portfolio mo, o di meron ka pang backup, gawin mo siyang backup. Nagkamali ng paggawa, o yun, i-rename mo na lang, Miss Dats. So, halimbawa, lagyan mo lang yung dun sa business portfolio, pangalanan mo lang, nagkamali po. Pangalanan mo lang yung yung business portfolio mo. Mali ata. I-edit mo to. Huwag gamitin. Huwag gamitin. Nagkamali. Lagyan mo pa ng po para magalang ka. Yan. So, stay mo lang o kaya pangalanan mo lang backup business portfolio. Backup BM. Yan, ganyan lang. Okay, kasi magagamit mo yan later on. Lahat naman tayo nagkakamali. So, yan. Okay. Any questions? Sir Vincent, ready ka na ba? Pagka mga ganun guys, dapat kung may questions kayo, dapat ready na kayo na Paano yung nakalagay na user cannot be
Added to business. Ano pong error ba yon lumalabas? Kapag may business portfolio pero walang mina-manage na FB, paano siya lagyan ng page? Paano siya lagyan ng page? Simple lang. Kung meron ka ng existing na Facebook page, pwede mo siyang i-claim. Pero pag wala pa kayong existing na page, pwede kang gumawa ng page. So, ganito lang siya. Punta ka lang ng pages. Tapos, kung meron ka ng existing na page, tatanggalin ko na pala to dahil okay na to. Last ano to eh. Yung last session. So, remove ko na po siya pala. Okay. So, kung wala ka pang page na mina-manage dito, refresh ko lang ito Madali lang siya. I-claim mo lang yung page na existing. Okay? So, pupunta ka lang dito sa add. Tapos, add an existing Facebook page. Tapos, ilalagay mo dito yung page name and then i-click mo yung next and then add. Pero kung wala ka pang Facebook page, ang gagawin mo lang is create a new Facebook page. Yan. So, gagawa ka ng bagong page para ma-claim mo dun sa business portfolio mo na yan. Okay? So, hopefully, malinaw yun, Miss Dots. Pwede naman po same ng name ng page ang name ng business. Okay, good question, Miss Jules. Ganito, no? Anong pangalan ng page mo, Miss Jules? Sige, type mo dyan sa chat. Anong pangalan ng Facebook page mo? Para magkaroon ka ng konteksto kung ano. Miss Jules, naantay ka namin. Kamukha, Ultimate Beauty Secrets. Okay. So, pwedeng yung page name mo kasi Ultimate Beauty Secrets. Pero yung pangalan ng business portfolio mo, gagawin mo Ultimate Beauty Biz. B-I-Z. O kaya Ultimate, basta yung pangalan ng business portfolio is something na related doon sa kung ano man yung iraran mo na ads doon. Halimbawa, nag-decide ka na yung business portfolio na gagamitin mo is for beauty products or anything related sa skincare. Ang lagay mo is skincare business portfolio or skincare biz. Tapos sa loob ng business portfolio, nandoon yung Ultimate Beauty Secrets na page mo. Okay? Para at least hindi siya confusing. Kasi kung Ultimate Beauty Secrets yung pangalan ng portfolio mo, tapos yun din yung pangalan ng page mo, kung baguhan ka, pag nagrara ng ads, malilito ka. So, kailangan mong at least merong distinguished na pagkakaiba sa pangalan. Okay? Make sense? Sir Vincent, okay ka na? Okay? Si Sir Allen. No, Sir Allen. Sir Allen, kung hindi pa ready si Sir Vincent, you can share your screen, Sir Allen. Kung sino yung mas ready sa inyong dalawa. Wala. So, ayun. Ano po yung question niyo, Miss Joanna? Before tayo para magkaroon tayo ng context before you can share your screen. Unahin mo muna natin si Sir Allen and then sige po, share niyo yung screen niyo, Miss Joanna. Si Allen pala tong nag-share. Naunahan ka, Miss Joanna ni Sir Allen. Okay, sige, share. Ano yung ipapakonsult mo dyan, Sir, pangalan nito? Sino nag-share? Si Allen. Ayan. I-unmute kita. Teka. Wait lang Ayan. Sige, in-unmute na kita. Ayaw Anong po ma ipapakonsult mo dyan? ayaw ma-add nung account ko sa sa dito.
Ayan, ganyan po lumalabas kapagka User ano. cannot be added to business. Sige, bigyan mo ako ng remote control access. Ay, wala ka palang ano. Pa paano po yun? Walang ano eh. Naka-ano ka ba? Naka-Mac o Hindi po. Windows? Ano pa? Ano ba 'tong laptop? Naka-Windows ka ba? Razer po. Acer o Windows yan. Kaya lang may settings na ano eh, hindi ko makontrol eh. Ayan. Meron siyang, hindi ako makapag-request remote control access. Hindi ko alam Okay. kung saang part ng settings yung pwede mong galawin dyan. But anyhow, sige, balik ka dun sa ano, try nating i-solve. Punta ka dun sa Meta Business Suite. Tapos i-click mo yung Opo, X. X. Okay? Tapos i-click mo yung X ulit. Okay. Ngayon, anong ginagawa mo? Bakit nagganong error? Ipakita mo nga sa akin. Nasa pages ka, wala ka sa add account. Add account ba yung concern mo o pages? Yung mag-a-add An po ako ng ano, sa ad account. Okay. No accounts added. Well, ibig sabihin, wala ka namang add account na nagawa pa. So, ang gawin mo, click mo yung add button. Opo. Okay? Create a new add account. And then, add account name, pangalanan mo. Kung anong add account ang ilalagay mo dyan. Anong page ba irarun mo? Anong pangalan ng page? Awesome, awesome. Ayun. So, magkaiba dapat yan. Yung business portfolio. Pero ilagay mo na dyan yan. Awesome. Ayan na lang. Awesome. Ayan, sige, pwede naman yan. Skin na lang, Mali, wag skin. mo muna i-click yung next. Palitan mo yung currency ng Philippine Peso. Yan. Philippine Awesome. Peso. Yun. There you go. And then click mo yung next. And then next. Then I agree. Click mo yung box. And then create an account. Okay. Naku-confuse kasi yung karamihan dun sa page tsaka dun sa business portfolio tsaka sa ad account. Magkakaiba po yan. Hmm. Tapos, okay na, di ba? Ngayon, Okay i-refresh mo po. lang muna. Click mo yung done. Click mo muna yung done para alam mo kung saan ka maglalagay ng payment info. I-click mo muna yung assign people. Assign Assign people. people, yan. Tapos i-assign mo yung sarili mo dyan. Loading. Di ba bagal lang yung net mo, sir? Dali. Medyo mabagal ah. Bagal lang. Bagal yung net natin. And Ayan. then, click mo yung pangalan mo. Yan. And then, full control. Okay, Opo. assign people. And then, refresh mo lang siya. Done. Yan. Ayan. So, Okay. punta ka ngayon doon. Refresh mo lang yung browser. Mhm. Bagal lang nito ah. Then, click mo yung, yung inverted triangle doon sa taas. Yung katabi ng Open Ads Manager, yung inverted triangle. Ito po. Yan. Tapos, view payment methods. Mhm. And then, makikita nyo po dyan yung
payment info, kung anong gagamitin mong payment info. Okay, Medyo mabagal lang nito. ang bagal lang Umulan yung net, kasi. no? Ano pa ba asahan natin, guys? Nasa Pilipinas tayo. Di ba? Totoo ba? Mm. Yeah, So, ayan. yan. Add payment method ka. Ito po. Then, click mo yung next. Kamukha nung ginawa ni Sir Nathaniel kanina. Gayahin mo lang. Then, GCash. Gcash. Then, click mo yung Next. next. Tapos kung magkano ilalagay mo na amount. Ganun lang siya. Okay? So, wait natin. Bago mo ma-fund. Loading ba? Antay mo lang, naglo-loading lang. It may take a couple of minutes. Medyo mabagal yung net mo eh. Pero ano naman na yan, very straightforward naman na yan. Kung ano yung ginawa ni Sir Nathaniel kanina, yun na yan. Okay? So, Sige. proceed ka na lang dyan, Yes sir. po. Okay? So, Opo. okay na siya. Alright, so Thank you sino po. pa? Okay na si Sir Allen. Okay na rin si Dats, no? And si Miss Joanna, go ahead. Miss Joanna. Miss Joanna, ayan. Okay, anong problema nung kay Miss Joanna? Ayan, create a new ad account. Pangalanan mo yung ad account mo. Summer and autumn seasons. Or summer, yan, Tagaytay, yan, Tagaytay. Tagaytay ad account, pwede yan, ganyan. Yan, pwede yan. Tapos time zone, palitan mo yung time zone, of course. Manila, type mo lang Manila doon sa search bar. Yan. Okay na yan. And then, palitan mo ng PHP. There you go. Yan, next. My business. Yes, my business, create. Ayun, gawin mo din yung ginawa ni Sir Allen. Punta ka dun sa, i-assign mo yung sarili mo, plus punta ka dun sa yan, full control. Yan, assign mo yung sarili mo. Yes, click mo yan. And then assign. Close. Tapos, refresh mo lang. Yan. Tapos punta ka doon sa inverted triangle, lagyan mo na ng budget yung mo, yung account mo. Kita mo yung inverted triangle doon sa top right, open in ads manager, yan. Yan. View payment methods. There you go. And shoot na yan. Alam mo na gagawin dyan. Add payment ka na lang and dire-diretso na yan. Okay? Philippine peso, tama yan, and time zone. Tapos piliin mo na lang yung GCash. Okay? So, yes, GCash. Wag mo i-check yung I have a credit limit. I-uncheck mo yon. Yan. Next. There you go. Okay? Sino nang next? Naglo-loading na siya, Miss Joanna. Okay na yan. Tapos, lagyan mo na lang ng fund. Next natin kung naka-iPad ka, Miss Leslie, hindi ka magagawa yan. Dapat naka-PC ka. Si JR. Go ahead, JR. Share your screen, JR. Five, 4, 3, 2, 1. Wala. Miss Dats, go ahead. Share your screen. Yan. So, pahinga ako ng remote control access. Anong problema niya nung Sige, i-unmute kita. Go ahead, pwede ka magsalita. Miss Dats?
Anong ano nito? Anong problem nito? Hindi kita marinig eh. Hindi ka namin kayo marinig. Narinig niyo ba guys si Miss Dats? Check, check. Ako sa speaker. Wala. Hindi kita marinig. Ayusin niyo po muna ang ano. Wala kayong ad account. Okay. Simple lang. Yung ginawa natin kanina, okay, business settings. Ayun, ang dami mong portfolio. So, may ad account ka. Hindi ko alam lang dyan kung anong ginagamit mo. So, Rinig na. ano yan? Ay, yung ano, kasi gusto ko baguhin yung business portfolio ko. Alin dito? Madami kang, anim to. Halimbawa, yung sa DMCI, that's DMCI. That's the MCI Tapos, project. Oo. Anong babaguhin natin dito? Naming Kumbaga, convention? yung business portfolio ko lang. Apo, ano nga po yung babaguhin? Naming convention lang, yung pangalan? Oo. Oo. Okay. Kumbaga, mag-a-add ako ng ano, parang asset niya, ano. Kung mag-add ka ng ad account, dito ka pupunta. Saan mo Okay? nakita yan? Okay na yan? Pagka binuksan ko siya, ganyan na yung ano niya, setup niya. Meron ka ng ad account sa That's DMCI. Ito na yung ad account mo. Para hindi ka nalilito, pwede mong i-rename kasi yan eh. Click mo tong 3 dots, click mo yung edit. Tapos, .dmci add account. Para hindi ka nalilito. Tapos, yung That's DMCI project, yun yung pangalan ng business portfolio mo. Tapos, pag magra-run ka ng ads, i-click mo lang tong Open in Ads Manager. Teka, gagawin kay Mosa. Yan. Ayan. So, click mo yung Open in Ads Manager. Sorry, nakatakip yung ano kay Zoom ko eh. Ayan. Okay, remove mo yung Zoom. Para maklik mo yung ano, Open in Ads Manager. Yung, Ayan. Ayan. Mapupunta ka na dun sa ad account mo. Dito ka na magra-run ng ads. Ayan. Meron ka na mga na-run dito before eh. Okay? Goods na? goods na. Thank you. Okay. So yun lang guys. Maraming salamat for joining tonight. And for you guys, you can access the recordings ng ating lifetime access naman yung recordings po ninyo. And you can watch it over and over again if you are confused about the business portfolio in your ad account. Bale, to give you context, business portfolio is yung kabuuan ng business po ninyo. Sa loob ng business portfolio, nandoon yung ad account. And then, doon sa ad account, pwede nyo i-claim yung pages po ninyo doon. Okay? Thank you so much. By the way, guys, I'd like to give Sir Ed a couple of minutes before we proceed. Sir Ed, go ahead. You can share your screen or if you want to share something. And I'd like to welcome Sir Ed of Involve Asia. He is the country manager and he wants us to share the good news about Involve Asia. All right, Sir Ed, go ahead, fire it away. Oo, kasi narinig ko, kapaalam ka na eh, so humabol po ako. Oo nga, nakalimutan ko bigla, nandiyan ka pala. O hindi dahil sa'yo, hindi, Wala. umalis na sila. Oo. Dahil sa brown out. Go ahead, Sir Ed. Very quick lang po, no? This is just 5 minutes. No? So basically, good evening po everyone. I'm Ed Bunyo. I'm the country manager of Involve Asia here in the Philippines. So basically po, no, si Involve Asia, we are an affiliate network. So let me quickly share my screen lang. Sorry, ano po to? Affiliate po ako sa Involve Asia. Thank you. Nakita mo ba yung ad namin ni Sir Clarence sa Involve Asia? Kasi pinopromote ko to eh. So, thank you, Sir Ed, for promoting pala. Ayun, yes po. So, Sir Clarence, kahit paano medyo effective pala tayo, we are able to so this is actually our website. We're Involve Asia. So si Julski is one of our affiliates. So we've been promoting the seminar as well
over at our platform. And what do we do? Basically po, kung gusto niyo po mag-affiliate, parang TikTok lang po, Shopee, Lazada. But this one po, medyo iba't ibang brands. Like Trip.com, kung ikaw ay traveler, CompAsia po, kung gusto niyo po bumili ng ng mga used na cellphone na iPhone sa CompAsia po. Then we offer po certain commissions pag pinopromote po sila. Ang best way po, no, very quick lang po, no, ayoko ng tagalan. Ang sample po nito, pag kunyari nag-promote po ako, gamer ako kunyari, hanapin ko na si Lazada, dahil favorite ko si Lazada. Yan. Lazada Philippines po, I can earn like 8% po na commission. When I do promote po, I just generate a link. So ito po yung link na to. Ito po yung kinakalat ng mga influencers sa social media. So yung mga affiliates po namin is iba't iba. One po is si Rappler. Pag si Rappler po ay nawala yung kanyang Rappler, check this out. Ayan po, si Rappler po, pag nag-post po sila, naglalagay po sila ng affiliate link para po kumita rin po sila ng commission. Pati po sa mga website po nila, sa mga articles po ni Rappler, naglalagay din po siya. Another po is like influencers can also do Involve Asia links. Naglalagay po sila ng Involve Asia links for them to earn commission. So for today po, no, the reason po na ako po ay nakisama kay Sir Clarence because po we're setting up po an affiliate program for Sir Clarence as a digital homies. So today po, let me quickly share my screen. We can actually earn commissions by tama ba ako nang sinishare sa dami kong PowerPoint? Wait lang Gusto po. nila yan, pagkakakitaan yan eh. Opo. So I'll just go direct doon sa mini slide ko, share. Yeah. Okay. So this one po is my mini slide. Basically po, for digital homies, we're pioneering po. First time po natin itong gagawin with, usually po kasi regional po ang kliyente ng Involve Asia, like sila Lazada, Shopee. But I think po kasi there's a lot of opportunities po for the like of small, medium enterprises on affiliate marketing. And for one po, yung kay Sir Clarence, we can actually do it via using certain codes po. So parang you can do post in your social media, ano po yung experiences nyo today for your day one. Then yung code po natin is INV, tapos yung first 3 letter noong surname po natin, then 10. Ang ibig sabihin po niyan, parang 10% discount, kunyari kay Ed Bruno. So ganun po siya. Then kung isipin niyo po, si Sir Clarence po is willing magbigay, binato ko Sir Clarence, 30% po na commission. So kung ang binayaran niyo po dito ngayon is like $499, tapos may 10% off pa po, isipin niyo lang po makatatlo o 4 kayo na referrals na bayaran na yung buong seminar niyo ho today. So yun lang po yung aking quick this is a sample po of what you can do. Sorry, isa-isahin ko na po sa chat. Binilisan ko lang kasi baka But tomorrow I'll also be here. Makikinig lang din po ako and all. And Sir Ed, if they have questions, I know ang time kasi natin is at least 1 hour lang per session eh. But I'm willing to extend the hours in case may questions sila for the affiliate. Then they can ask questions. After ko mag Q&A tomorrow, I can give you a couple of minutes pa for people who are interested to become an affiliate. Yeah. Yes, opo, thank you Sir Clarence. So basically po, para lang po, tomorrow po, let's have a more proper session kasi nga, Sure. na-brown outan po tayo. Oo nga eh. Medyo hassle lang yung Opo. And for those guys na yung mga hindi ko na anong tawag dito, hindi ko na navigate yung ads manager, you can still have a chance to to ask questions tomorrow. May 5 days naman tayo magsasama-sama. So don't worry. I'll make it to the point na masasagot ko yung mga tanong ko ninyo. Okay?
Ayun po. So last na po, last 2 minutes lang, Sir Clarence. So Sure. Go ahead. So basically po sa chat po natin, what I did po is, ganito po yung magiging process ko today para ma-practice po natin kung gusto po natin kumita, no? Or to try to refer to our friends. Kasi kung isipin niyo po, no, in just one day, a lot of you here in the seminar was able to set up your Meta Business Suite. Eh, kung wala kang mag-guide niyan, hindi mo talaga siya magagawa sa simula. Or baka, tatamarin ka. Kaya maganda na medyo practical po yung seminar ni Sir Clarence. Para sa akin po, no bullshit, dire-diretso. Yung kanya po talaga. So dito, ang sample ko na post ko sa aking Facebook is that I just attended day 1 of the 5-day FB Ads Challenge from Digital Homie. So I could learn how to set up my Meta Business Suite. Pero mali spelling. Lagyan nyo lang yung SUITE. Kasi yung nalagay ko pasensya na. To help me start promoting my business. Get 10% off using my code involve10. That's my code. Pero yung code nyo po, but don't forget yung link na baba and yung mga hashtags. Kasi doon ko po monitor kung mga may nag-post. Then, siguro better sir, try nyo kunyari, nagpo-post talaga kayo kunyari. Pero wag nyo lang kahit wag nyo i-publish. Sige. Para makita nila kung paano yung magiging proseso. May tanong lang si Jules. Available po ba yan sa IA? Right now, Jules, nag-i-integrate pa kami. So, puro muna mga codes yung ibibigay ko for tracking. Codes muna. Parang yung kila Klook, similar yung approach natin. Sorry, sinabihan ko lang si Jules. So, very quick, nahihiya na ako dahil nauubos ko oras nyo. Walang problema. Go ahead, sir. Walang problema. Okay. Let me share. Naku, may nakikita niyo yung Facebook ko. I-friend nyo agad si Sir Ed para dumami yung friends niya. Oo, yes, okay. So share ko lang po yung aking Facebook. So for example, this one po today, kinopy ko lang po yung sinulat ko. Diba na alam mong private, naka-only me lang ako. So kinopy ko lang po yan, involve10 po yung code ko, then sweet lang po kasi mali yung spelling. Yan. Yeah, help me start off may copy-paste na po, walang problema for everyone. Then nilagyan ko lang po ng inayos ko lang yung mga hashtags, FB Ads Challenge, FB Ads. Then using po my code. Some po sa inyo nilagay ko na yung code nyo. Yung iba po kasi, sorry, hindi ko alam yung surname. So pwede naman po natin ihabol kung ano po yung surname nyo dyan. Kaya kunyari po si Sir Allen Barcelona. So bigyan kita sir ng complete list ng attendees para at least magkaroon sila ng Ayan. So kunyari po si Sir Allen, ang code po niya is involve10. Pero kasi kung ipopost ko yan, kikita si Sir Allen, gusto ko ako yung kumita. So involve10 lang po yung sa akin. Ganyan po mangyayari. So ganun lang po yan. So si Sir Clarence po is very generous. He's willing to give po 30% po for the launch of his own affiliate program. So tapos post nyo lang po. Don't forget po yung link po ng kanyang Facebook ads po. Then just post it. Everyone would see it. Then whoever from your friends may want to actually try it. Baka po sayang, after the 5 days Meta Business Week po or FB Ads Challenge po, bawin nyo na ang inyong unang enrollment na 499. So baka tatlo ka lang po kasi 30% na may commission. Almost 90% na po yun. Baka tatlo kang benta. Kanya-kanya po tayong may coupon and yung coupon po natin gives additional 10% discount po sa mga friends nyo. Opo. So yun lang po ang akin. Maraming salamat. Nirush ko na dahil mag 9 PM na. Kung may questions po kayo tomorrow, I'll be early. Saan po makukuha yung code? Okay. Ito po yung code. Pasensya na. Names and code. Yung chinat ko po dito. Wow, sorry. Ako talaga nagmamadali, no? Hiyang-hiya po ako. Relax ka lang, sir. Wala namang sa yung alam ko na. I-share screen ko na lang. Sige. So, para may screenshot din nila. para ma-screenshot yun na lang. Pasensya. Excel. Yes. Tama. Lagyan mo lang sa notepad. Yan. Ayan. So basically, sa Excel ko lang muna ginawa. Actually po, okay na po itong mga to. Itong hanggang dito po okay na po. Na-encode ko na po sa system.
Ito pong tatlong nasa baba, wala pa. Hindi ko lang po alam yung surname nila Sir Vincent, nila Jules, Ryan, Rod, Mildred, Leslie, Joanna, Godofredo. Opo. Yun lang po yung kulang ko. But you can chat it. I'll write it down. Lagyan ko na ng bold yung mga wala pa. Pasuyo na lang po ng surname po ninyo kung gusto niyo po ng ano. Chat niyo na lang diyan sa ano, yung full name niyo sa Zoom so that Sir Ed can be able to give you your anong pangalan na ito, yung inyong Si Vincent po is Banawa. yan. Si Ryan. Yan. Opo, kinuha ko na po yung mga surname mo. Mildred Zinampan. So, ang code lang naman po natin sa INV, then Zin 10. Ganun lang po yan. Pero yung mga hindi ko pa po nasabing ready, ayos ko sa system after the seminar. Ban 10. Yan. Sino pa? Alili. Parang medyo artista po ang pangalan natin, Sir Ryan. Ryan. Halili pala yun. sorry. Alili. Okay, so let's go. INV. Ali 10. Okay. Binobold ko lang po yung mga ayusin ko po. Opo. Yeah. Jules, ikaw, ano yung ponong? Okay. Tinapos ko na po. Natrabaho ko na lahat. On the spot, no? On the spot ko na. Prompt to yan. Ganyan si Sir Ed. Nakalimutan po ba ako? Si Rod. Wala yata Joanna po. Anyways, yung iba po, tatanungin ko na lang po kay Sir, Nathaniel Nasin. Nalagay ko po kayo kasi na ano ko po kayo eh. Nakita ko po yung ano nyo eh. So ready na po halos lahat nung nasa taas. Okay. Yung mga nasa baba po yung gagawin ko after this. So anyways po, remember that na lang po. I-post na po yung sample. Tapos yung mga hashtag, important po. Then baka po by day 5, before we end the seminar, natutunan nyo na nag-ads, baka nabawi nyo pa o more than pa. Yes, exactly. Commission. Siyempre natuto na kayo, kumita pa kayo. Natuto na kayo, kumita pa po kayo. So we earn while we learn. Oh, wow, English. Diba? Earn while, magandang hashtag yun. Earn while you learn. Okay. So diba? again po tonight po, sana po marami silang natutunan. I've attended Sir Clarence seminar in the past. Then the reason why I wanted to join him on having his own affiliate, kasi nga sabi ko, Sir Clarence, yung iba kong ang daming kwento eh. Sa'yo, practical dire-diretso. So hopefully po ma-enjoy natin yung day 2 to day 5. I'm just here if you have other questions. Or kung gusto niyo akong bastahin, bumili na ba yung kaibigan ko na to? Sige po, guluhin niyo lang po ako. Okay lang po sa akin. Thank you very much po. Maraming salamat, Sir Ed, for giving us your time. We appreciate it. Hopefully, I'll be sending you guys the recording ng batch ninyo. And watch out for my email kasi nandoon naman yung instructions on how you can be able to access your dashboard. Maraming salamat everyone, and I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. If you have questions kay Sir Ed before we start the training, then before and after mas maganda, no? Before and after, para at least clear sa kanila. Maraming salamat everyone, and I'll see you tomorrow. Same time. Bye-bye.